Aba, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Simulan natin ang pangyayari sa loob ng opisina kung saan din iikot ang aking storya. Marlon, kape oh. 3-in-1. Ikaw na lang magtimpla. Wala kasing mug sa pantry eh. Alam mo, Lani, ninervyusin ako sa ginagawa mo eh. Halos 3 beses sa isang araw kung bigyan mo ko ng kape. Ilang araw ang pasok sa isang linggo? 5. 15 sachet ng 3-in-1 ang nilalaklak ko sa isang linggo. Eto naman, di simula bukas, juice na lang o kaya gatas yung ibibigay ko sa'yo. Okay lang naman ako eh. Hindi mo ko kailangan supplyan. Saan tayo magla-lunch mamaya? May baon ako. Sa pantry lang ako. Okay, magti-take out na lang ako mamaya. Sabay na tayo ha. Ha? Anong ha? Sabay tayong kakain. Anong ulam mo? Pritong pork chop. Sige, bibili na lang ako ng ulam na may sabaw para may mainit kang hihigupin mamaya. Lani. Ano? Bakit? May mali na naman ba sa sinabi ko? Bakit ka ba ganyan? Ano bakit ako ganito? Anong oras ang pasok mo? 10 a.m. Kitams? Alas 8 pa lang nandito ka na. Wala ka naman tinatrabaho. Gusto ko lang naman kasi makipagkwentuhan sa'yo eh. Sorry ha, nestorbo kita. O tapos, artihan mo ko ng ganyang mukha. Tingnan mo nga yung uso mo, abot na sa ilong mo. Mayos ka nga. Kasi naman ikaw. Kasi naman ikaw. Napapagod ka lang. Hindi naman. Marami kang dapat bigyan ng atensyon mo. Wala akong makita. Marami dyan. Wala. Alam mo Marlon, sa totoo lang, ang sakit ng ginagawa mo sa akin. Kulang na nga lang ipagtulakan mo ko palayo eh. Nakakadiri ba ako? Hindi. Saka, ano ka ba? Sa tagal ng pagiging magkaibigan natin, lahat na yata na pwede kong makita, nakita ko na. Oh, sabi ko sa'yo, pwede kong makita ah. Hindi mo pa nakikita lahat. Alam nga naman, tingnan ko yan. Kabastusan naman yata yun. Babae ka rin, no? Hindi naman yun yung sinasabi ko eh. Ano? Ako mismo hindi mo pinapansin. Alam mo namang ikaw lang yung nagpapatibok ng puso ko eh. Oy, wag lalaki ulo mo pero totoo yun. Anong hindi pinapansin? Kahit nga tambak ang trabaho ko, kinakausap pa rin kita. Di naman kasi yun yung ibig kong sabihin eh. Lani. Marlon, alam ko, katangahan na yung ginagawa ko. Pero alam mo naman kasi na bukod sa pagiging magkaibigan natin, special ka sa akin, di ba? Di ba? Hoy, ano ba? Sumagot ka naman. Oo, alam ko naman yan. Pero di ba sinabi ko naman sa'yo na... Oo na nga, di ba? Alam ko, magkaibigan lang tayo. Sa ngayon. Pero malay mo, pagdating ng panahon, Nakilala ko po siya nung college. Naging malapit na kaibigan at siya rin ang nag-endorse sa akin sa trabaho. Mabait siya, kalog,
Cowboy, maganda pero hindi maarte. Matalino pero walang yabang sa katawan. Isang babae na inaasam ng maraming lalaki. Pero kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Para kasi sa akin, mas okay siyang maging kaibigan kesa karelasyon dahil alam kong marami ang masisira sa amin kapag naging kami at nagkahiwalay. Kaya kahit alam kong matagal na siyang may gusto sa akin, ni minsan hindi ko yun sinasamantala. Para sa akin si Lani ay isang matalik na kaibigan na pwede kong takbuhan sa hirap man o sa ginawa. At alam kong hindi niya ako iiwan. Sorry ha, matagal ba ako? Ang haba kasi ng pila sa kantin eh. Eto, kumuha muna ako ng 2 extra rice at saka sili. Sigurado mapaparami tayo ng kain nito. Tara, kain na tayo. Uy, Marlon. Lock the door. Ha? I said lock the door. Bakit? Just lock the door. Okay. Marlon? Lani? Marlon? Marlon? Ito na ba yung sinasabi ko dati na pagdating ng panahon? Ito naman oh. Buka na, kain na tayo. Buksan mo na ulit yung pinto, baka kung anong isipin ng iba dyan eh. Pinapagaan ko lang yung araw ko. Ewan ko sa'yo, kumain ka mag-isa mo. Ito naman di na mabiro. Paano kasi palagi mo akong inaasar? Anong tingin mo sa akin? Isang malaking joke? Sorry na, kain na tayo. Huwag mo Dami naman ko lang paglaruan yung iniisip, may nararamdaman problema ko sila para sa sa'yo. probinsya. Problema? Oo eh. Anong gusto mong unahin? Kain muna tayo bago pag-usapan o usap muna tayo bago kumain? Gusto mo mag-half day tayo? Inom tayo ng isang bucket lang? Di na. Kain na tayo habang nag-uusap. O sige, kwento. Di ba si Ermat matagal nang walang trabaho? Early retirement, di ba? Yun na nga. Tapos si tatay, forced resignation. Dahil Nagalawang pera. wala siya makukuha kahit magkano? Wala. Kaya ako lahat ngayon. Si kuya naman di maasahan. Minsan nga yung pang nangihingi eh. Ano ngayon yung problema? Ha? Yun. Problema yun. Saan ako kukuha ng pera pang tustos na pamilya ko? May trabaho ka naman, di ba? Di nga lang siguro kalakihan pero meron ka. Gusto mo pautangin kita? Magnegosyo ka, ganun. Pay when able. Pero siguraduhin mo lang na hindi mo gagastusin sa kung ano-ano lang ha. Kung sakaling hindi maging successful yung business mo, kahit balik puhunan lang. O ano, gusto mo? Hindi na, nakakahiya. Sus, nahiya ka pa. Ano? Alam mo naman na handa akong gawin lahat para sa iyo eh. Kasi magkaibigan tayo, di ba? Ibang klase ka talaga. Wala na akong masabi sa'yo. Alam mo, bigyan lang ako ng pagkakataon dahil sa mga ginagawa mo, ipagpapatayo talaga kita ng monumento. Di na kailangan, no? Magkaroon lang ako ng puwang dyan sa puso mo. Joke lang. Uy, joke lang yun, ah. Iisip na lang ako ng ibang paraan. Pero kahit ano gagawin ko. Kahit ano. Hello, ma'am? Hi, Marlon. Nasaan ka? Nasa pantry lang po. Pwede bang pumunta ka sandali dito sa office? Sige po. Sorry, baka kumakain ka pa. No, ma'am. Okay na, ma'am. Sige po, pupunta na po ako dyan. Thanks. Tawag ako ni ma'am. Uy, lunch ah. Una ka na, baka may pagawa pa sa akin eh. Hintay na kita. Come in. Maupo ka. Bakit niyo po ako pinatawag? Well, sorry kung naistorbo ko ang lunch mo. Hindi ko lang mahintay sabihin sa'yo ang good news. Ano po yun? I just want to congratulate you sa presentation na ginawa mo. Dahil doon, we got the client. And it's a big client. Talaga po? Congratulations. Salamat po. Yun lang. And if you're not busy, mamaya I would like to invite you for a dinner. Nakakahiya naman po. Walang nakakahiya doon. Let's celebrate. Pwera na lang kung may magagalit kapag lumabas tayo later. Po? I mean si Lani. Naku, hindi po. Bakit naman po siya magsiselos? Hindi ba kayo? Magkaibigan lang po kami. Really? Opo, sino po pala kasama natin mamaya?
Just the two of us. Po? Why? Wala naman po. Sige po, mamaya na lang po. May ipapagawa pa po ba kayo? Wala naman na. Tuloy na po ako. Thanks. Oh, by the way, I heard yesterday na may kausap ka sa cellphone and I saw you crying. Why? Okay lang if don't want to share. Family po. Just tell me kung may pwede akong maitulong. Salamat po. Okay. Later na lang, after office. My treat. Salamat po ulit. Marlon, Yes, ma'am. bagay sa yung buhok mo. Nice hair. Yun lang. Salamat po. Lunch ka na. Sige po. First time na kinausap ako ng gano'n ng aming boss. Nakakailang, nakakahiya. Iniisip ko na lamang na baka kaya sobrang ganda ng resulta ng ginawa ko kaya gano'n ang naging trato niya sa akin. Hindi ko na sinabi kay Lani ang tungkol sa paglabas namin ni boss. Ayoko mag-isip siya ng kung ano, lalo na sinabi ko sa kanya dati na tulad ni Ma'am Via ang tipo kong babae. At hindi lang isang beses nangyari ang paglabas namin ni Ma'am Via. Trabahong madalas namin pinag-uusapan at kung minsan, nagiging personal. Doon ko na rin nalaman na wala pa silang anak ng kanyang asawa. Hirap daw kasi siyang magbuntis at pareha silang tutok sa trabaho. May mga pahapyaw din na kwento na parang sinasabi niyang hindi sila okay ng kanyang mister. Bagay na iniisip ko kung bakit kailangan pa niyang ikwento yon sa akin. Siguro dahil wala naman siyang ibang mapaglalabasan ng kanyang saloobin. Pero kung malisyoso akong tao at iisipin ko, may kahulugan. Ang mga kanyang sinasabi at ginagawa, pati na pinaparamdam, sa akin. Thank you. Po? Salamat sa pagdadrive at paghatid sa akin. Wala po yun. Medyo malalim na rin po kasi yung gabi kaya at least may kasama kayo kahit hanggang labas lang ng bahay. Paano ang pag-uwi mo? Gabi na. Magta-taxi na lang po ako. Diyan mo na lang i-park sa gilid. May mga gamit kasi sa garahe. Sige po. Ito po yung susi, ma'am. Thanks. Salamat po sa dinner. No. Salamat sa'yo dahil tinulungan mo ako sa lahat ng presentation ng company natin. Parte ng trabaho, ma'am. Pero hindi na part ng trabaho mo ang pakikinig sa mga sentiments ko and personal issues. Ayos lang po yun. Salamat at nagtiwala kayo sa akin. Tuloy na po ako. Pasok ka muna. Coffee tayo. Hindi na po. Baka may storbo ko po si sir. Baka nagpapahinga na po. Wala siya. Halika na. 1 cup of coffee lang. I insist. Nakakahiya po eh. Halika na. Sige po. Tuloy ka. Nasaan po si sir? Upo ka muna dyan sa sofa. Maghahanda lang ako ng coffee natin. Sino kasama niyo ngayon, ma'am? Wala. Mag-isa lang kayo dito? Yup. Nasaan po si sir? Wait lang ha. Malapit na to. Baka po bigla siyang dumating. Hindi naman po sa kung ano pero baka mamaya magalit po siya eh. Ito na ang coffee. Ikaw na maglagay ng sugar at creamer para matansya mong lasa. Salamat po, ma'am. Ma'am, sorry po. Kinakabahan lang po kasi ako. Baka kasi dumating si sir tapos syempre po... Ma'am, okay lang po ba kayo? Sorry. Ma'am, okay lang po kayo? I'm trying to be okay. I tried everything. But he gave up on me. Po? Matagal na kaming hindi okay. He left me. Pinagpalitan niya ako sa iba. Kaya I'm spending my time kasama ka. Huwag mong isiping ginagamit kita, ha? Iba lang ang pakiramdam ko when I'm with you. I feel special at yun ang hindi ko nararamdaman sa kanya. Siguro nga wala na akong dating sa kanya. Marlon, tell me, yung totoo, do you find me attractive? Ma'am? Maganda ba ako?
o matanda na talaga akong tignan? Yung totoo. Maganda po, ma'am. Pero bakit ako iniiwan? 4 years ago, bago ko nakilala si Dexter, may ka-live-in ako. Same story. He left me. Ipinagpalit ako sa mas bata. Kaya nang naging kami ni Dexter, ginawa kong lahat to look young, to look beautiful, to look attractive. Pero bakit iniwan pa rin ako? Kahit hirap na hirap akong ayusin ang schedule ko, I make sure na may time ako sa kanya, but still, wala pa rin nangyari. Bakit? Pwede po ba akong magbigay ng opinion ko, ma'am? Sure. Baka po wala sa inyo ang diferensya. Baka nasa kanila. Minsan po kasi ganun eh. May mga taong espesyal tayo para sa kanila pero di natin nabibigyan ng halaga. May iba naman na gustong gusto natin pero tayo ang binabaliwala. Unfair po talaga kasi minsan ang mundo. Kapag nagbiro minsan, hindi nakakatawa. Imbis na mapangiti ka, masasaktan ka pa. Ang kailangan lang po minsan, huwag madala kahit nasasaktan. Siguro nga. Marlon, Ma'am? just be honest, ha? Sige po. But please, stop using po. Mas nararamdaman ko na kaya siguro ako iniwan dahil matanda na nga ako. Hindi, ma'am. Hindi kayo mukhang matanda. Promise. Okay. Lalaki ka. Sagutin mo lang to ng oo o hindi. Magugustuhan mo ba ako? Ma'am? Just answer my question. Ha? What? Magugustuhan mo ba ako? Yes, ma'am. Kiss me. May nangyari sa amin. Hindi ko alam kung paano nauwi sa ganong sitwasyon ng lahat. Ang malinaw lamang sa akin noong mga oras na yon, gusto ko si Via. At kailangan niya ng taong magpaparamdam na espesyal siya. Hindi ko akalain na mangyayari yun. Akala ko nga sa pelikula at teleserye lang nagiging posible ang mga nagganong klaseng pagkakataon. Di lang isang beses may nangyari sa amin, maraming ulit din nangyari ang mga hindi dapat nangyari. Pumasok ako sa isang relasyon na hindi ko pinaghirapan. Pumasok ako sa relasyon na ang pinagbasihan ko lamang ay ang pagkagusto ko sa kanya. Gamit lamang ang aking kapusukan. Hindi ko masasabing mahal ko siya o mapapamahal ba siya sa akin sa paglipas ng panahon. Ang pinagtutuunan ko lamang ng pansin ay ang kasalukuyan. At doon ko nalaman ang malaking kakaibahan ng nagkahagustuhan sa nagmamahalan. Welcome back na naman po dito sa ating muting channel. Kung first time mo pa lang dito, subscribe mo na yan. Ilang panahon pa ang lumipas. Mas lalim ng bahagya ang kung anuman ang namagitan sa amin dalawa ni Via na boss ko. Pinipilit naming maging kaswal sa opisina para hindi mahalata ang relasyon naming dalawa. Aaminin ko, malaking bagay ang naitulong sa akin ni Via simula na maging kami. Tinutulungan niya ako sa mga pangangailangan ko para suportahan ang aking pamilya. Ayoko mang tanggapin, pinipilit niya eh. Siguro, sasabihin ng iba na ginagamit ko lamang siya. Oo, maaaring may katotohanan. Pero ang sabi niya, napapasaya ko naman daw siya. At yun ang nagpapapawi kung anuman ang mga pagdududa sa kung anuman ang meron sa amin na relasyon. Marlon.
Lani, dis oras na ng gabi. Kung kumato ka parang wala nang bukas ah. Papasukin mo nga ako. Tabi, Ayos ah, parang bahay mo to ah. baliw ka talaga. Hinaan mo nga yung boses mo. Nangungupahan lang ako dito, no? Mamaya marinig ako ng kasera ko eh. Ano bang pumasok sa isip mo? At itinuloy mo pa yung pantasya mo, ha? Teka nga, dakdak ka ng dakdak dyan eh. Wala kang sinasabi kung bakit di matigil ang bibig mo sa kakaputak. Kailan pa kayo ni Ma'am Via? Ha? Anong ha? Hampasin ko yung mukha mo na magising ka eh. Anong kami? Ay naku Marlon, ang tagal na natin magkakilala at alam na alam ko kapag nagsisinungaling ka. May tinatago ka eh. Saan mo naman nalaman yan? Basta may nagsabi sa akin. Iharap mo sa akin, susuntukin ko yan. Susuntukin mo dahil nabisto ko kayo? Eh nangingialam ng buhay ng may buhay eh. O edi totoo nga. Wala na silang pakialam doon. Hoy Marlon kung akala niyong walang nakakaalam sa opisina ng relasyon niyong dalawa, nagkakamali kayo. May respeto lang ang mga tao sa inyo kaya hindi niyo nahahalatang pinag-uusapan kayo. Pero ang totoo, talk of the town na kayo. Baka nga kung gagawa ng hashtag yung usap-usapan, baka mag-trending pa kayo nationwide. OA mo ah. Ano ba kasing gusto mong palabasin ha? Na ang gwapo mo at pati yung boss natin na humaling sa'yo, ganon. Hindi mo na kailangang patunayan yun dahil alam ko na yun eh. Hindi mo na kailangang makipagrelasyon kay Ma'am Via para ipagkalat na iba ka. Kaya kong gawin yun para sa'yo. Kahit isa-isahin ko yung mga tao sa opisina para sabihin na yung si Marlon. Ang gwapo no? Ang talino pa. Ideal man yung datingan. Ang dami nga nagkakagusto dyan eh. Itigil mo nga yung kahibangan mo. Alam mo namang kaya kong gawin lahat para sa'yo eh. Saselos ka lang. Oo na, sige na. Siguro, pero bukod doon, huwag mo namang sirain yung pagkatao mo. Nasasaktan ako sa mga naririnig ko eh. Sayang yung binuo mong reputasyon. Alam mo, maraming nasayang. Alam mo ba na bawal na din sa kumpanya yung ginagawa mo? Kapag nalaman ng company, parehas kayong mawawalan ng trabaho. Di ba kailangan mong kumita? Kailangan ka ng pamilya mo sa probinsya? Mag-isip ka naman. Nag-isip nga ako. Kaya ako pumayag sa kung anong meron kami ngayon ni Via. Ni Ma'am Via. At anong inisip mo doon? Pumasok ka nga sa malaking gulo. Para kang artista na pinagchichismisan. Malaki na ang naitulong niya sa akin. Sa amin ng pamilya ko. Hindi ko makukuha yun sa sinusweldo ko lang. Marlon, sabi ko naman di ba tutulungan kita? Hindi nga siguro kasing laki ng tulong na binibigay niya sa'yo. Pero hindi naman nakataya yung pagkatao mo. Ayaw kitang abusuhin. Hindi rin naman ako papayag na abusuhin mo eh. Yung sakto lang. Gagawin ko yung kaya kong gawin. Talaga? Anong talaga? Tutulungan mo ako? Gagawin mo lahat? Ano naman yung iniisip mo? Magpanggap tayo na tayo. Ano? Kunwari, girlfriend kita. Kunwari, mag-on tayo. Maniniwala naman sila dun eh. Pero huwag agad-agad. Mga after 1 week para kunwari naghiwalay muna kami ni Via. Ni Ma'am Via. Tapos? Para mawala ang atensyon sa amin ng tao. Para hindi na kami pag-usapan. Lani, kailangan ko to talaga. Okay, sige. Pangit man pakinggan na parang ginagamit ko siya. Pero nandito na ako eh. Para sa pamilya ko. Please. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap. Ano to, joke? Mahirap yung gusto mo. Kunwari lang naman eh. Yun na nga eh. Kunwari lang. Bakit hindi na lang natin tutuhanin? Lani, magkaibigan tayo. At yun ang ayaw kong mawala. Sige na, umayag ka na. Please. Gano'ng katagal? Hanggang makabuelo ko na makipaghiwalay sa kanya. Sige, kailan natin sisimulan? Kakausapin ko lang si Via sa gagawin natin. Siyempre, hindi ko sasabihin sa kanya na hihiwalayan ko siya. Sige, alis na ako. Hintayin ko na lang yung bulaklak na ibibigay mo. Kahit kunwari lang, yung pangarap kong maging tayo, maging totoo. Kahit kunwari lang. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap. Mali. Maling-mali pero yun lang kasi ang naisip kong paraan para ituloy ang kung anuman ang pinasok kong relasyon. Sa tulong ni Lani,
Ang babaeng alam kong noon pa man ay nagtitiis at totoong nagmamahal sa akin, ay matutuloy na namin ni Via ang lihim naming relasyon. Alam ko na hindi patas. Una kay Via dahil ginagamit ko siya, at kay Lani naman dahil alam kong mahirap ang gagawin niya para lamang mapagbigyan ako. Pero kung titimbangin kung sino ang mas dehado, si Lani yun dahil wala naman siyang mapapakinabangan sa gagawin namin. Kung meron man, siguro yung mas maipapaalam at mas maipaparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Itinuloy namin ang plano. Pumayag naman si Via dahil na rin sa kagustuhan niyang huwag maputol ang aming relasyon. Nagpanggap kami ni Lani na kami ay magkarelasyon. Sabay kami umuwi, sabay kumain, at nagsasabihan ng I love you kapag may nakakarinig na tao. Successful ang aking plano. Namatay ang issue sa pagitan namin ni Via. Bakit ba? Ano na naman? Hanggang kailan tayo ganito? Lina, Ano? konti pa. Gaano pa katagal? Hindi ko alam, pero please, Unfair ka eh. alam ko. Alam mo Marlon, ayokong sabihin sa'yo to. Pero ang selfish mo. Naging makasarili ka na. Parang ayos lang sa'yo na may nahihirapan. Basta meron kang napapakinabangan. Huwag naman ganito. Alam ko. Nahihirapan na ako. At sakit na eh. Gusto ko sana maging masaya ako. Lalo na kapag maraming nakakakita. Kasi pakiramdam ko, mahal mo rin talaga ako. Nang higit pa kung ano lang yung gusto mo para sa akin. Alam mo ba, Marlon? Sa gabi bago ako matulog, ang kahuli-hulihan kong dinadasal na sana pagising ko, isang umaga hindi na pagkukunwari yung ginagawa natin. Na sana, sa tuwing sinasabi mo yung salitang I love you, nanggagaling dyan talaga sa puso mo at hindi lang dyan sa bibig mo. Na sana, hindi mo binibitawan yung kamay ko, kahit na hindi nakatingin yung ibang tao. Na sana maramdaman ko yung totoong init ng yakap mo kahit hindi nakaharap ang iba. Pero lahat yun sana lang eh. Naiinis ako, pero hindi ko makuha magalit sa'yo. Marlon, hindi ko maintindihan. Pero para akong alipin na sunod-sunuran dahil dun sa pagmamahal ko para sa'yo. Alipin ako na umiibig sa'yo. Bakit laging ikaw pa rin sa puso? Marlon, alam mo ba kung ano yung pakiramdam ko, ha? Umaasa lang ako sa wala. Ang tanga-tanga ko at patuloy akong nagpapakatanga para sa'yo. Alam mo ba yun, ha? Alam mo ba yun? Alam ko. Lahat alam mo. Ano yung hindi mo alam, ha? Nararamdaman ko para sa'yo. Mahirap din naman para sa akin to eh. Pinipigil ko ang tibok nitong dibdib ko dahil kailangan. Pilit kong ginagamit ang isip ko para ikondisyon ang puso ko. Akala mo ba, madaling magpanggap sa akin na kaibigan lang kita? Ngayon lang talaga ang gusto ko sa'yo. Hindi, Lani. Dahil nararamdaman ko na sa bawat araw na nagdaraan, alam ko at nararamdaman ko na gusto na rin kita. At hindi lang basta gusto dahil mahal na kita. Dahil na mahal na nga yata kita, nang higit pa sa isang kaibigan na sinabi ko sa'yo noon. Totoo. Walang dahilan para magsinungaling pa ako sa nararamdaman ko sa'yo. Kanina pa yung cellphone mo. Baka mahalaga. Hello? Marlon, pumunta ka sa office ko ngayon. Sandali lang. Right now. Pero, I said right now. okay. Si Via. Sandali lang, Lani. Pinapupunta ako sa office niya. Baka may ipapagawa. Aasa ako sa sinabi mo. Marlon, I love you.
Lock the door. Anong meron? Di ba kung dapat magtanong sa'yo niyan? Diretsuhin mo na ako. Ano ba talaga kayo ni Lani? Ano? Answer me. Anong meron sa inyo? Magkaibigan kami, yun. Nakita ko kayo sa parking lot bago ako pumasok dito sa opisina. Anong pinag-uusapan ninyo? Wala. Wala? Sinungaling! Ano? Sinabi ko lang sa kanya na ituloy na lang yung napag-usapan. Parang masyado na kayo nagiging malapit ngayon. Sabay umuwi, sabay kumain. At nakita ko pa nung isang araw, hinalikan ka niya. Sa pisngi. Kahit saan pa! Ginagawa ko lang yun para tuluyan ng mawala ang issue nating dalawa. Yun lang yun. Isa pa, alam mo naman na ginagamit lang natin si Lani, di ba? At malabo akong magkagusto doon dahil kung gusto ko, noon pa sana. Kaya kahit anong gawin niya, malabong lumagpas sa pagkakaibigan kung ano man ang ginagawa namin ngayon. Siguraduhin mo lang. Ayoko sanang sabihin to. Pero I just want to remind you na I'm still your boss. And I can do something na hindi mo kayang gawin sa kumpanyang to. Madali naman sigurong intindihin yun. Alam ko. Good. Please don't get me wrong. Ayaw lang kitang mawala sa akin. Okay, I'm sorry. I'm sorry na bigla lang ako. Nagsiselos. Okay lang. Labas na ako. Marami pang pending na trabaho. I love you. Ako din. Unti-unti ay gumugulo na ang sitwasyon. Bigla akong namroblema sa pinasok ko. Bigla akong nalito at nahirapang magdesisyon. Bigla akong nakonsensya dahil sa mga narinig ko kina Lani at Dia. Natakot din ako sa mga susunod na pwedeng mangyari. Hindi ko akalain na hahantong lahat sa komplikadong sitwasyon. Hindi ko inaasahan na mamahalin ko o mamahalin ako ng husto ni Via. At lalong hindi ko naisip na may iba akong mararamdaman para naman kay Lani. Naiipit ako. Hindi ko alam kung paano makakaalis sa isang kumunoy na ako mismo ang gumawa. Mahirap. Isip at puso na ang naglalaban. Tatlo na ang niloloko ko. Si Via, si Lani, at ang aking sarili. Lani, Pwedeng tumuloy. pasok. Bakit hindi ka pumasok kanina? Masama ang pakiramdam ko eh. Bakit hindi ka nagre-reply sa mga text ko sa'yo? Wala akong load. Di ako makalabas kanina dahil di talaga okay ang katawan ko ngayon. Eh bakit pati yung tawag ko hindi mo sinasagot? Hindi ko naririnig, nakasilent eh. Dapat ba akong maniwala dyan sa mga dahilan mo o baka may iba ka pang rason? Lani, Nagpunta lang naman ako dito para kumustahin ka. Nag-aalala lang kasi ko eh. ayos lang ako. Eh tayo, Anong tayo? ayos lang ba tayo? Lani, Parang hindi eh. Pinaasa mo lang ba ako? Pinasakay sa gimmick mo? Ano? konting panahon pa. Konting panahon pa ng kasinungalingan? Konting panahon pa ng pagkukunwari? Konting panahon pa ng katangahan ko sa'yo? Ganon ha? Ganon ba? Naghahanap lang ako ng tiyempo. Tiyempo saan? Marlon, magpakalalaki ka naman oh. Diretsuhin mo nga ako. May aasahan pa ba ako sa'yo? Marlon? Marlon? Si Via, Papasukin mo. Alangan namang hindi mo pagbuksan ng pinto. Kamusta ka? Lani? Anong ginagawa mo dito? pumasok ka muna. Dinalaw ko lang si Marlon. Inalam kung bakit hindi siya pumasok. So, nalaman mo ng dahilan. Via, Lani, usap lang kami ni Via. Hindi ako aalis. Teka, since kumpleto naman na tayo dito, maybe this is the right time para magkalinawan na tayo. Tingin mo, Lani? Siguro nga, para magkaalaman na tayo. Lani naman. May gusto ka bang sabihin sa akin, Marlon, ha? Okay, ako na ang magsisimula. Malinaw naman siguro sa'yo, Lani, ang dahilan kung bakit ka nasali sa kwento namin ni Marlon. And you were well compensated dyan.
Nakikita mo naman siguro ang payslip mo simula nang pinapirma kita ng bagong kontrata. At sinabi ko sa iyong na-promote ka because of your performance. And sometimes may incentives pa. Ay, hindi ka naman na siguro lugi doon. Hindi ko hiningi yun. I know. Pero binigay ko para naman maging pata sa'yo. Via, Wait lang, Marlon. Nililinaw ko lang dito sa kaibigan mo kung ano ang sitwasyon. Malinaw sa akin ang lahat. Oh, really? So, alam mo? Lahat. Lani, tama na. Alam mo na ginagamit ka lang ni Marlon. Hindi lang ako. Dalawa tayong ginagamit ni Marlon. Wait, what do you mean? Lani, utang na loob! Utang na loob? Alam mo pala yung salitang yan. Tell me, Lani, ano yun? Ginagamit ka lang din ni Marlon. Simula pa lang ginagamit ka na niya. Pera mo, posisyon mo, at siguro minsan o madalas pati katawan mo. Hindi yan totoo. Eh di tanungin mo yan si Marlon. Via, I'm sorry. Totoo ba? Okay. Let's assume na ginagamit nga ako ni Marlon. Okay lang, dahil sa'yo na nga nanggaling, di ba? Parehas niya tayong ginagamit. Now, tanungin natin siya kung sinong mas gusto niyang gamitin. Ikaw o ako? Marlon? Via naman. Ano? Sumagot ka! Ano? Si Lani! How dare you! I gave you everything! Lahat ginawa ko sa'yo! Marlon, alam mo naman na mahal kita. At lagi ko yung sinasabi sa'yo. Alam mo kung anong pinagdaanan ko pero ginawa mo pa rin to. Mahal kita. Pero sobrang sakit na ng ginagawa mo sa akin. Magsama kayong dalawa. Nakakahiya ang pagkalalaki mo. May tumitindig nga sa'yo pero wala kang paninindigan. I'm sorry. Para yan sa panggagamit mo sa akin. Via. Para yan sa pagpapaasa mo na pwede pa rin akong mahalin. At ito, para sa huling dampi ng mga palad ko sa'yo. Goodbye. Lani. Sorry. Pero totoong sinabi ko. Ikaw talagang mahal ko. Mahal kita, Lani. Mahal kita. Marlon, gusto ko rin sana kitang sampalin. Pero hindi na lang. Magsimula tayo ulit. Hindi na. Wag na. Dahil hindi ko alam kung kailan ka ba talaga nagsasabi ng totoo. Yun ang totoo. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang mahal ko. Narinig ko yung pag-uusap ninyo sa opisina ni Via. Pagkatapos natin mag-usap sa parking lot. Hindi mo siguro namalayan na napindot mo yung cellphone mo at na-dial mo yung number ko. Marlon, dinig na dinig ko yung lahat. Dinig na dinig ko. Na kahit kailan, di mo ako magugustuhan. Na kahit kailan, hindi lalagpas sa pagiging magkaibigan kung ano yung meron tayo. At alam mo kung ano yung pinakamasakit doon? Yung sinabi mong, ginagamit niyo lang ako. Lani. Lani, sinabi ko lang yun dahil... Tama na. Sawang-sawa na ako sa kasinungalingan mo. Masyado ko ng paasa eh. Tama na. Ayoko mong putulin kung ano mang meron sa atin. Nakakapagod eh. Kung dati, sinasabi ko sa'yo na ikaw yung nagpapatibok nitong puso ko. Marlon, ikaw din yung nagpahinto nito. Please, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Ayaw kitang paasahin tulad ng ginawa mo. Pero hayaan mo munang magpahinga yung puso ko. Manhid na eh. Sobrang sakit na yung nararamdaman nito dahil sa'yo. Sana tumibok ulit to. Aalis na ako. Lani, sorry. Tumigil ang tibok ng puso kong bigong. Pinitin ko mang ibigin ka ay hindi ko na kaya. Bakit?
nangyari na ang kinakatakutan ko. Talagang walang lihim na hindi nabubunyag. Walang sikreto ang hindi nalalaman at ang sakit pa nito, minsan kapag lumabas ng katotohanan, mas marami ang nasasaktan. Maraming nawawala o marami ang nawala sa akin. Gumawa ng paraan si Via para matanggal ako sa trabaho. Nag-resign din sa trabaho si Lani at hindi na muling napakita sa akin. Nawala sa akin ang taong nagmahal sa akin ng totoo. Nawalan ako ng kaibigan. Oo, kasalanan ko ang lahat. Bunga ito ng ambisyon, kasinungalingan, pagpapanggap at pagpapaasa. Alam kong marami ang galit sa akin ngayon, pero ang lahat ng ito ay pinagsisisihan ko na. Kahit na ilang taon na ang nakalipas, nakukonsensya pa rin ako. Sana po ay matulungan niyo ako kung paano ulit ako magsisimulang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili ko. Kung paano ulit ako magmamahal. At kung paano huwag nang maulit ang mga kasalanang aking ginawa. Ito lang po ang masasabi ko. Maraming salamat sa inyo. Nagmamahal, Marlon.